Alam nyo ba? Dito sa Magdabay, tuturo namin mga hindi nyo alam, kaya kung alam nyo na, makinig lang kayo at ituturo namin ng bonggang-bongga. Luzon, Visayas, Mindanao, ito na po ang Switcher! aming segment, Switcher! Yung aming segment, ha? Oh, yan. Alright. Okay. Yung alam nyo ba? Alam nyo ba? Oo, hindi na ilagay Alam nyo ba? sa switch. Yan! Yan! Oo. Oho, yan ha. Yan yung alam nyo. Diyan ho sa alam nyo ba, i-subscribe nyo yan dahil marami kayong matututunan. Opo, sa YouTube, mapapanood nyo. Okay, sige. also Teka have- lang, ha? we Ano also- ba ang magiging topic natin sa alam nyo ba? Ito Parigoy! yung pinakahintay nila at mga nagtatanong sa atin. Ito po, ways to get rid of fatty liver. Uy! Yan. Sa panahon ngayon na ang atin pong balancing diet ay hindi na nasusunod at dahil na rin sa teknolohiya at yung mga habit natin, hindi natin namamalayan na nagsasuffer na. Ang isa sa pinakamalaking organ sa digestive system, major organ, na ang liver o atay. Sige, basa! Okay. Ang ating liver o atay ay isang pangunahing organ na may kinalaman sa detoxification ng ating katawan. Nagpo-produce ito ng bile na ginagamit para maalis ang mga dumi sa katawan at nagbe-break ng fat sa small intestine para sa tamang digestion. Ang atay din ang naglilinis ng dugo mula sa mga gamot at iba pang poisonous substance. Nagpo-process din ito ng hemoglobin para sa iron content nito at nagre-regulate ng blood clotting, kaya ang pagkasira ng atay ay may malaking epekto sa ating overall health. Yan. So, pag pinakinggan mong maigi, yung pinaliwanag ni Boss Big, napakalaki ng mga functions. May S sa dulo, napakarami niyang trabaho sa loob ng ating katawan, specifically sa digestive system. So, kailangan maalagaan natin ang atay. Ang hindi masyadong naiintindihan ng marami na may mga bagay na hindi natin nagagawa at naaabuso natin sa paggawa kung bakit humihina ang atay. Next! Tsaka ang atay, di ba, yan ang pinakamalaking organs ng ating digestive. Yan nga, sinabi ko na. Pare, Yan. ito yung mga sintomas na pwede po ninyong bantayan para malaman nyo kung ikaw ay posibleng may fatty liver na. Hindi po ito pamamaga, kundi pagkakaroon ng taba. At ito po ang mga sumusunod na symptoms. So, tanungin mo yung sarili mo, kung hindi ka pa nagpapacheck up, wala ka pang whole abdominal laboratories, o ultrasound, CT scan, so hindi mo alam. Pero may mga simptomas. Ang simptomas, yan po yung signs of your body na may reklamo siya. Ay, Yun ang meaning yes. nun. Game. Number 1. Sobrang taba sa abdominal area. So, yung malalaking tiyan. Kagaya mataba. Napapansin mo parang, bakit kaya parang malaki tiyan ko? Sir natin. Hindi yung- naman, hindi naman ganito dati ako ha. Wala naman na bago sa lifestyle ko. Matakaw talaga ako. Pero ngayon lang lumaki ng ganito yung tiyan ko. Isa yan. Number 2. Mataas na cholesterol at triglyceride level. So, ang pagtaas pala ng cholesterol at triglyceride ay pwede nanggaling kay atay. Naku. Nagmamalfunction na Oo. siya kasi siya dapat yung tumutunaw nito eh. Ayun. Siya dapat yung tumutulong para bumaba at i-regulate ang cholesterol at triglyceride. Yes. Atay yun, liver yun. Number 3. Madaling mapagod at nakakaranas ng fatigue. Yun. Ano yung fatigue? Ito Yung sinusuot yan ng mga militar. Hindi yan yun. Fatigue, yun yung mabilis. Ayun nga, Mapagod. mabilis. Yung madaling hingalin, madaling manlambot. Yan. Panlalambot. Alright? So, kung ikaw ay madaling mapagod na, bakit? Kasi, si liver, dapat yung nutrients from the food that we eat, i-convert niya into energy. Okay. Nangihina siya. So, hindi siya makapag-convert para magkaroon ka ng energy. Yung kaya- madali ka mapagod. Yun. Pala Okay. yun. Number 4. May dark circle sa ilalim ng mga mata. Ha? Zombie. Oo. Yung akala nyo dati na tinatawag yung Nangangalumata. nangangalumata. Yun, At yung iba naman, ang tawag aibag. Sabi nga nila Aibag. Hoy, ang laki ng aibag mo. Huwag mong pakilaman yan. Pinagpuyatan ko yan. Ay, ba, Oo nga, no? Di ba? Yung pala, meron siyang, sa ilalim parang pasa na siya. Mapapansin nyo yun,
ang unang tingin sa'yo, pare, parang medyo nangangalumata ka. Tumingin ka na sa salamin. Baka hindi lang pangangalumata yon, kundi sign na yon na yung liver. Tinitingnan ko yung sarili ko sa TV. Wala naman. So, yung dito mo, sign na yon na may fatty liver ka. Nangangalumata. Next! Pala yun. Number 5. Naduduwal. Ano yung dual sa English? Ito yung Positive, ano, ito, vomiting. pregnant to. Hindi, vomiting, Ay, suka. suka. Ano? Nausea. Nausea. Yan yung nausea. Yung, Whoop. yung feeling mo, ba't ako nadudual? Ang unang thinking natin, acidic na ako. Kasi nadudual ka, tumataas yung acid. True yun. Pero magtatanong ngayon tayo, bakit ka naging acidic? So dahil hindi na nga, yung liver mo ay hindi makapag-function ng tama, hindi niya ma-regulate pati ang acid level. Ayun pala. Okay. Number 6. May digestive problem. Yun. Ito yung hindi ka Ito yung mga hindi madumi. matunawan. Yan. matunawan. Yan. Marami yan. Dyspepsia. Dyspepsia. Diarrhea. Diarrhea. Yung bloatedness. Yun. So, yan. Bakit? Parang konti lang kinain ko. Busog na busog naman ako. Boiling stomach. Boiling. Oh, Boiling. Kumukuluan dyan. Diba? Akala ko, tiyan na may pigsa eh. Diba yun? O, yan ha. Number 7. Masakit ang ulo. Headache. Ha? Pati pala ang pagsakit ng ulo may kaugnayan kay liver? Yes. Because, sabi ko nga, the nutrients from the food that we eat should be processed by our liver. Kung hindi siya makapag-process, pati nutrisyon na kailangan umakyat sa ating utak at ulo, kinakapos, kaya nagkakaroon din po ng headache o pagsakit ng ulo. Ayan. Ito number 8, medyo magugulat kayo rito. Dahil maraming nakakaranas nito, walang makapagpaliwanag. Sige, number 8. Sobrang pagpapawis. Pag pinawisan ka, talagang malakas. Hindi yung, di ba, alam natin, pag pinawisan tayo, usual, pag pinahiran mo, okay. Pero itong mga may fatty liver, pagkatapos niyang pawisan, magpunas na siya, mayat maya, May papawisan pawis na naman ulit. siya. Okay. Yan na yung sobrang pagpapawis. Pagpapawis. Delikado po yan. Kasi Dahil yan. it may cause dehydration. Nakakamatay to. Hindi naman. Oo. Oh? May kanta niyan. Ano? Too much pawis will kill you. Oo. Too Diyan much namatay love si yun. Jobit. Hoy, hindi rin. Okay, number 9. Nagkakaroon ng bad breath. Bad health. Halitosis. Bad health, bad breath. Bad health. Kaya lang bad breath dapat to supposedly. Bad breath, siyempre bad health. Pero parehas naman tama yon. Pero bakit nagkakaroon ng halitosis? Halitosis. O ano, pagka po tumaas ang acid, kaya mapapansin nyo, pag may nakausap po kayo na hindi pa kumakain maghapon, babaho na hininga nyo sa gabi. Ah, Sa talaga? hapon, oo. Dahil yung acid niya umangat na rito. Yung pag-angat niya rito, yung mga waste dito sa ibabaw ng stomach, mangangamoy na yun. Kaya pagka nakausap mo, alam ko ulam nyo kanina. Sampulan natin. Alam ko ulam mo kanina. Ano? Imburnal. Kumakain ng- Mga ganon. Sabaw yun. Kanal? Kumakain ako ng kanal. Grabe ka naman. Okay, so, pero ito po yung gusto naming ituro na tips. Those are symptoms na pwede mong mapansin sa katawan mo. At ano naman ang mga tips na pwede naming ituro sa inyo Yon. para unang-una, makaiwas. Huwag ka nang tamaan yan. Dahil importante ang liver. Pangalawa, mabilis na malunasan ang pagkakaroon ng fatty liver. Handa na ba kayo? Handang-handa na sila! Number 1. Bawasan ang pagkain ng mga carbohydrate foods. Una sa mga dapat iwasan para hindi magkaroon ng fatty liver ay ang mga pagkaing matataas sa sugar at white flour, kabilang na ang mga carbohydrates dahil na-convert na ng atay ang sobrang carbohydrates fats. Fats. Anong ibig sabihin natin? Si atay, di ba, ang carbohydrates ay nutrisyon. Pagdating kay liver, ipoprocess niya yon. Pag sumobra sa kakayanan niya, parang ganito, ang makina ay kayang gumawa ng halimbawa, 10 bola lang. 10 bola. So, yun lang ang kaya niya sa loob ng 24 oras. Okay. Pag sumobra doon ang gagawin niya, hindi na siya magfa-function properly. So, same goes sa atay. Mapupuwersa. Ang kakayanan niya, halimbawa, ganitong 100 lang na carbohydrates. Ang pupwede. Ang po pwede niyang i-convert para maging energy. Okay. So,
ang ipinasok mo, 150 carbohydrates. Sobra. Sobra. So, yung 50, hindi nyo ma-convert, nagiging fats yun. Yun. Hindi Yan ba na. pwedeng pondo para bukas? Oo nga, no? Pwede rin. Ano yan? Kasi ang mga kakainin, kita mo Oh. Kaya dapat bawasan ang mga pagkaing tinapay. Hoy, White. hindi. Ang sabi natin dito, bawasan, Bawasan. ha? Which means, yung Bawas. itinuturo nating balanced diet. Kasi yung iba, Sobra eh. sobra naman talaga. Panaderia number na yung two, kinain eh. pasta. Pasta, Yan. kanin, patatas, at iba pang mataas sa Sa flour. flour. Oh, yan yung una nating tip. Medyo magbawas ka sa carbohydrates. Kung may nakita ka dun sa mga symptoms na sinabi namin, ito yung una mong gawin. Bawasan mo muna ang carbohydrate foods. Okay, number yan. 2, Boss Leo, Papsi Leo. Kumain ng mas maraming gulay, lalo na ang mga cruciferous vegetable na gaya ng cauliflower, broccoli, dahil napapataas nito ang level ng glutathione na isang antioxidant at anti-inflammatory na naglilinis ng atay. Dagdagan din ang pagkain ng bawang, sibuyas at iba pang sulfur-rich veggies dahil nakakatulong ito sa pagpuproduce ng bile na siyang nagbe-break ng fats. Yun! Anong ibig sabihin? Pag kumain ito, tulungan mo si liver na maging healthy. Paano siya magiging healthy? Kain daw tayo ng cruciferous vegetables. Bakit cruciferous? Ito po, yung mga vegetable na may makikita kayong parang cruz ang korte. Kaya tinawag na cruciferous. Sa ilalim. Sa ilalim. Di ba? Kaya cauliflower, Yung broccoli. broccoli, Dahil yung ginagawa nitong mga cruciferous vegetables na to, they produce glutathione. Tingnan nyo ha, lagi nyo naririnig, ang misinterpretation natin, glutathione can make Whiter. your complex whiter. No. Pagka healthy kasi, ang liver natin, nagiging glowy ang skin natin. Yun, hindi. Si glutathione ay isa sa pinaka-importanting pagkain ni liver. Ayun. Tama. Okay ha? Glutathione. Pagkain ng Glutathione. sibuyas. Ayan, makakatulong. Tama-tama. Bawang, sibuyas, at napakamahal na sibuyas. Huwag kayong kumain ng sibuyas, mahal. Okay? Next. Next naman, number 3. 3. Ang pag-inom ng 1 hanggang 2 tasa ng kape ay mabisa ding antioxidant para ma-preserve ang kalusugan ng liver at matulungan ito sa paggaling. Oh, ha? So, yung mga coffee lover, pero sinabi rito, 1 Hanggang 2 tasa. Okay, ito yung mga usual na coffee. Yes. Kasi, tandaan nyo, ang coffee, kaya tinatangkilik natin, antioxidant. Ang naging, kasi simula nung pinanganak tayo, alam natin, yan ay pang umaga, pagkagising. Kape. Ay, pampagising. Tama? Kape. Yun lang. Pero hindi natin talaga na-realize bakit kaya nauso na magkape. Kasi antioxidant siya. Preparation for the whole day. Binibigyan mo na yung katawan mo ng protection. Antioxidant. Umaga pa lang. Umaga pa lang. Ganun ba yun? Kasi ang oxidants, yan yung nilalabanan ng Sige. antioxidants, Aha. yan yung sumisira sa cells natin. Oho. So, para hindi masira ang cells, pagkagising pa lang, banatan mo na kagad ng antioxidant. Yun. Ganon? So, meron ka ng security guard, umaga pa lang. So, kung merong oxidative stress na papasok, kahit papano, may security guard Yan. o bodyguard ka na May frontliner ka na. sa umaga pa lang. Sa umaga Okay? yun? Sa umaga? Yeah. Paano kung gabi, ininom yung kape? O, edi- May pan-ready ka sa umaga. Ha? May pang-ready ka sa umaga. Total, ikaw nakaisip, ipaliwanag mo. Sige. Oh. Basta uminom kayo ng kape. Pati gabi na rin. Okay. Number 4. Number 4, iwasan o bawasan ng pag-inom ng alkohol. Ito ang pangalawa sa dahilan kung bakit nasisira ang atay. Correct. Nagiging dahilan ng alkohol para mamaga at masira ang mga liver cells na nagre-resulta ng pagkakaroon ng fatty liver. Hindi kakapitan ng taba ang ating mga atay kung hindi po manghihina o masisira ang liver cells. Kasi ang sarili nating liver cells ay may kapasidad na wag siyang kapitan. Pero kung siya ay mahina na, yung liver cells mo, mahina na, makakapitan na siya ng taba. Pero kung healthy ang mga liver cells, pag kumapit yung taba, itutulak niya pabalik. Yun. So, pala. ano yung sumisira Baba. sa liver cells? Ito yung mga alcoholic drinks.
Kaya ang sabi, tandaan nyo ha, hindi namin sinabing itigil. Opo. Oh, dahil pagka sinabi namin itigil, naminiwala ako, itinitigil nyo ang pananood sa amin. Kaya, Tama. Oo, Iwasan yun, yung pag-inom oo. ng mga Green Oo, Cross. Kasi may pasyente akong ganyan. Oh, ano sabi? May sakit sa baga, Oh. lung cancer. Oh. Sabi ko, tatay, simula ngayon, itigil niya na ang paninigarilyo, ha? Oh. Sabi niya, yun, tinigil. Ano nangyari? Tinigil ang pagpunta sa akin. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Ayaw niya pala. Oo. Tigilan. At number 5, Ugaliin din ang pag-inom ng lemon water sa umaga bago mag-almusal dahil ito ay mabisang detoxifier. oy! Ito, itinuro na namin sa mga previous naming, alam nyo ba? Ang lemon water, ang tubig na may lemon pagkagising sa umaga. Bakit to? Ang linaw-linaw, siya ay detoxifier. Oo. Anong ibig sabihin ng detoxifier? Kaya po, masisira, nangihina ang liver, may mga toxins. Okay? Yung toxins, kailangan ma-detox, matanggal. Isa sa mga magandang pantanggal ay ang lemon water. Yun. Ayan. Ano ba to? Malamig o pwede bang Hindi, nasa ref? maligam-gam. Malig. So, Maligam-gam. hindi siya nasa ref. Hindi. Yung water ba, mineral o purified? Purified. Okay. Mas maganda yan para... Funeral water. Gusto mo? Iba yun, Yan iba ay yun. paiinom ko Yun. sa iyo. Ang ayaw mo huminto. Meron kami noon. Funeral water? Tsaka criminal water. Criminal Meron water. naman tayo na. O, yan po ang mga natutunan nyo ngayon. Na mga Yan. tips kung paano maaalagaan ang Ang ating ating liver. atay. Tandaan, ang atay, isa sa pinaka-importante na organ sa atin. Yon. At kung hindi natin pangangalagaan yan ngayon, pag po naningil yan, maniwala kayo, Masakit. magastos Tama. ang inyong aabutin. Kaya ingatan ang ating atay, liver lover. Yon. Boy. Gayahin niyo po si Doc. Ano? Ang atay ni Atoy. Kaya mga kaibigan, natutunan nyo yan dito lamang sa aming Alam Nyo Ba? Okay. Yung pala yun, no? Galing ano, ano? May natutunan ba? May natutunan kayo.